Sige po, magandang gabi sa ating lahat. Ayayahan ko na po ang magsitayin po. Magsitayin na po tayo. Kayo pala. Sige po, manalangin tayo. Aming Diyos na banal at makapangyarihan, minsan po Panginoon, sa aming buhay, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. Sa gabi nito, Panginoon, ang muli ay tinipon niyo po kami upang pag-alayan po kayo ng papuri at pagsamba sa gabi nito. Maraming salamat po na sa buong maghapon kami ay inyong sinamahan. Kahit may kapaguran, Panginoon, kapag sa iyo kami naglilingkod, Panginoon, lahat ay nabawala ito at napapalitan ng kalakasan. Kaya maraming salamat po sa dagdag na kalakasan na palagi niyo po ipinagkakaloob sa amin. Salamat po. Inyo nga po saliksikin ang aming mga puso, ang aming mga isip sa gabi ito. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sinadyaman namin ito o hindi, Panginoon. Kilala mo po kami mula ang aming buong pagkatao, Panginoon. Kung kami ay nagsasabi ng totoo, alam mo po ito. At kung kami ay nagsisinungaling, mas alam mo po, Panginoon, ito. Dahil ikaw ang Diyos nang nakaalam ng higit pa sa amin. Kaya naman, ang inyong paggawad ng grasya ng kapatawaran, ito po ay aming ipinagpapasalamat sa gabi nito. Maraming salamat sa inyo pong paglilinis. Marami pong salamat, Panginoon. Muli, dinudulog po namin ang gawa nito. Maranasan po namin lagi ang inyong pagsama at ang pananahan ng inyong banal na spirito, Panginoon. Sa lahat pa po ng tatayo sa mga nakatayo at tatayo pa sa pulpitong ito, Panginoon. Itago niyo po kami sa inyong banal na likuran. At pawang ang mga pangungusap, lahat po ng mga magsasalita, ang magpapaawit, ang aming exhorters sa gabi nito, ang mananalangin, Lord, lahat ng aming sasalitain, aawitin, tunay nga po na magbigay lugod sa inyo. Salamat po dahil meron kaming isang Diyos na napakalaki na pinag-aalayan lamang ng aming mga papuri at pagsamba. Lord, salamat po dahil muli pinalalakas niyo po ang aming pananampalataya. May mga pagsubok man ang sitwasyon, still, Lord, pupurihin ka namin. Sa kawalan man, sa kasaganan man, sa mga hindi kagandahang pangyayari na nararanasan po namin. Lord, alam namin hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami kailanman pababayaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Maging kalugod-lugod po sa iyo ang aming gagawing pagpupuri at pagsamba sa gabi nito. At pakalinisin niyo nga po ang aming puso, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming maging object of worship sa gabi nito. Wala na po iba. Sa mga kapatiran namin na wala pa dito, inyo nga po silang dalhin ng may buong pag-iingat, kagalakan, hanggang sila po ay makarating ng ligtas dito po sa inyong bahay-simbahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig na walang kondisyon, sa inyong pagmamahal na hindi po man namin matatawaran, Panginoon. Lagi ka po may inaalay or may ibinibigay na kalakasan, kagalakan, katsagaan, at pagiging masaya namin sa bawat araw ng aming buhay. Lord, huwag namin imbis na po kami ay kainin ng pag-aalala, lagi na lamang po kami manalangin at idulog ang lahat-lahat ng kung ano man pong meron sa amin. Kaya maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Yan, sige nga po, minsan po bigyan natin ng pabuling palakpak ang ating Panginoong Diyos sa gabi na ito. Hallelujah. Muli po, isa
Amen. Tunay po na tapat ang ating Diyos. Amen. At sabi nga siya din ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Yan, kasi sabi sa awitin natin, sa lahat ng oras, siya yung ating maaasahan at ang pag-ibig niya ay sa ating nananahan. Amen ba doon? Yan, sabi po sa awit 92 verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Minsan pa nga po bigyan natin ng papuring palakpak ang ating Panginoong Diyos. Sa gabi nito, tayo naman tayo na sila na awit, magpupuri para sa ating Panginoon.
Salamat po aming Ama. Tunay nga po na kahit kailan sa aming mga buhay, palagi kang nananatiling tapat. Kaya naman po, Panginoong Diyos, na sa bawat araw ng buhay na meron po kami, naisin namin, Lord God, na yung puso namin, yung pag-isip pa lang sa umaga, ikaw na yung saliksikin namin, aming Panginoong Diyos. Na sa bawat araw, Lord, ay patuloy namin na isik yung presence mo sa aming pong mga buhay. Ikaw lamang ang siyang manahan sa buhay na meron kami, aming Ama, pagkat ayaw namin magkulang ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, patuloy kaming magpupuri at sasamba. Sama-sama po natin awitin at sabihin sa Panginoon
Salamat po sa Panginoon sa uus niya pong presensya po sa ating pong panalangin ng pagpupuli. Po para po sa gabi po na ito para po sa ating makikinig ng salita ng Panginoon. So sumandali po muli tayong manalangin. Po Panginoon, maraming salamat po sa kapangyarihan ng iyong presensya, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na sumasa amin ka, Panginoon, higit sa lahat sa tahanan mo na ito. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan at i-focus, Panginoon, ang aming atensyon sa inyong mga salita. Na-receive po namin, Panginoon, yung blessings, Panginoon, na kaakibat po dito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon, sa gabi po na ito. Maraming salamat po sa inyong papuri, pagsamba, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan po. Sa screen po natin, may makikita po tayo dalawang pictures. Yan. Isa po ay laruan, yan, car toy, and yung isa po ay totoong sasakyan. Yan. And sa dalawang sasakyan po na yan, ano pong difference na dalawa po na yan? Very obvious naman po yung isa sobrang liit, yung isa po ay sobrang laki. Yan po, yung isa po ay laruan, yung isa ay totoong sasakyan. Yung isa, maraming masasakay, totoong tao. Yung isa po, wala po siyang masasakay. But what's common about the two? Pareho po silang pwedeng i-control ng tao. Yung maliit na laruan ay kinokontrol, maaari ng batang naglalaro. And yung isa naman po sasakyan ay kinokontrol ng nagdadrive sa kanya at ng engine po niya. And metaphor po sa atin, kagano po tayo kaliit, kalaki, kabata, or katanda. What drives your life po? Ano pong nagdadrive sa life po natin? And in connection po sa ating pong theme for this month po, yan, God's Purposes. And kinuha ko po yung share ko po sa inyo sa book po ni Rick Warren na The Purpose-Driven Life. Pero makita. Thank you. Yan, sabi po doon sa, parang lesson 3 po ata po ng book po niya. Lesson 3 po. The man without a purpose is like a ship without a rudder, a wave, a nothing man, a nothing, a no man. Yan po, a quotation po na as introduction po dun sa lesson po sa book. Yan, imagine na lang po natin yung isang araw, di ba po na wala tayong plano for the day. Siguro po na-experience na po natin yun na for that day, wala tayong plano-plano. Yan, gumising tayo na wala tayong list na dapat nating i-accomplish. Walang direction. Yan, higa-higa ka lang kasi parang free day mo, nood-nood. Yan, o kaya naman, kwentuhan sa kapitbahay or laro-laro lang. Yan, di ba sa phone. And natapos yung araw mo na pagod ka. Yan. Pero parang ang meaningless ng buong araw mo. Ganun po yung magiging scenario ng buong buhay natin kung wala po tayong purpose. Yan. Kung walang direction yung life natin, walang hangarin. Na kumikilos tayo, may entertain tayo, masaya tayo, pero walang mahulugan yung ginagawa natin or yung nagiging buhay natin. Pero naniniwala po ako na tayo mga anak ng Diyos, yan, we are part of this, everyone po. Yan, sabi po dyan, everyone's life is driven by something. Yan, may nagda-drive po sa atin, sa bawat isa po sa atin. Sa dictionary po, ang meaning po ng drive, it means to guide, to control, or to direct. In other words po, what is the driving force po ng life po natin? And meron po tayong Filipino version niya na para kanino or saan ka bumabangon. Yan, di ba? Alam ko po na bumabangon tayo para sa Panginoon, bumabangon tayo para sa mga pamilya natin. But there are people po na ang life nila driven by problems. Gigising ka na lang para masolve mo yung problema. Gigising ka na lang para sa pressure ng mga magulang mo para sa'yo. Or gigising ka na lang dahil may deadline kang kailangan tapusin sa school or sa trabaho. Yan, sa mga nagtatrabaho po, driven kang mag-work kasi kailangan mo ng pera. Diba? Kailangan mo sumahod dahil marami kayong binabayaran o para ma-provide yung needs nyo. O yung mga students naman, driven kayo ng pressure sa pag-aaral, kaya mabuti at
talagang ginagalingan niyo sa pag-aaral niyo para ma-maintain niyo yung grades niyo, yung distinctions niyo, kung with honors kayo, highest honors, yan. And may mga tao po na driven naman sila ng guilt, ng anger, ng fear, materialism, or need for approval ng ibang tao. And we as Christian po, ang buhay natin is not driven by so po yung mga nabanggit ko. We are shaped with greater purpose po, and we have the benefits of purpose-driven living. Then po, parang nung na-prepare ko na po kasi ito last week, yan, tapos nung word po natin last Sunday, sabi ko, connection dito sa na-prepare ko po. So parang continuation lang po. Next slide po. Yan, sama-sama po natin, yan, tingnan yung benefits of purpose-driven living. The first one po is knowing your purpose gives meaning to your life. Yan, makahulugan po ba yung mga buhay natin? Punong-puno ng meaning, di ba po, bawat araw. Yan, may kahulugan po yung buhay natin dahil alam natin yung layunin nito. Nakakatawa po na makakilala ka ng mga kapwa mo Kristiyano at kapwa mo tao na alam nila yung purpose nila sa buhay. Diba po? And tayo, we all live to glorify God. Kahit na kumakain tayo or ano man yung ginagawa natin, we all do that for God's glory po. And syempre po, magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos at mabuhay po tayo na bilang isang buhay talaga na patotoo ng pagiging isang Kristiyano. Next slide po. Sabi po dyan, when life has meaning, you can bear almost anything. Without it, nothing is bearable. Yan, habang tumatanda ka pala, pagtatanda, yan, mas natutunan mo na ang buhay ay may dalawang T. Yan po. Test and trust. Yan po. Parang habang tumatanda ka, mas makikita mo na life is full of tests. Maraming test po yung pagdadaanan natin sa buhay. And kailangan natin gawin is magtiwala po sa ating Panginoon Diyos. At kung alam po natin na yan, may meaning yung life natin here on earth, kahit anong pagsubok yung pagdaanan natin, alam natin na makakaya po natin. Sabi po dyan, next slide po, without God, life has no purpose, life has no meaning, life has no significance or hope. Yan, ang pag-asa po ay napaka-importante po sa buhay ng bawat isa. Isa po yan sa mga bumubuhay sa atin para gumising po tayo sa bawat araw. And alam ko po na isa yan sa mga kaloob ng Panginoon para po sa atin. Sabi po sa Isaiah 49 verse 4a, sabi na, I have labored to no purpose, I have spent my strength in vain and for nothing. Yan, si Isaiah po yung nagsasalita po dyan. Nararamdaman po natin yung sometimes sa paglilingkod natin yung frustration, yung discouragement na despite ng efforts natin na ma-fulfill yung God's mission sa life po natin, parang minsan nakikita natin na walang visible result. O yan, dadating yung mga problema sa buhay natin, yung mga pagsubok, yung trials. And feeling natin na yung effort at dedication natin parang nasasayang lang. No? Parang napupunta sa wala. Naramdaman po yun ni Isaiah, kaya nasabi niya po yan na, I have labored to no purpose, I have spent my strength in vain and for nothing. Pero may kasunod po yung verse na yan. Yan po yung buong verse. And part of that verse po sinabi niya, yet what is due me is in the Lord's hand, and my reward is with my God. Yan po. Normal lang po na makaramdam tayo ng mga ganun sa paglilingkod natin, pero alam natin na ang Panginoon nagtatakda ng lahat ng bagay at ang reward natin ay nasa ating Panginoon Diyos. Because Isaiah knew what he is created for, he placed his complete trust to the Lord. Yan po. And sabi nga po sa Ephesians 3 verse 20, and God is able to do far beyond what we ask. Diba? Far beyond sa hinihingi pa natin sa Panginoon. Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. Yan. Pangalawa po is, yan, knowing your purpose simplifies your life. Yan. Knowing your purpose simplifies your life. Then it defines po what you do and you don't do. And you can ask yourself na, itong ginagawa ko ba na ito ay nakakatulong or makakatulong to fulfill yung purpose ni Lord para sa buhay ko? Yan, kung walang clear purpose, wala tayong foundation na pagbabasehan ng mga desisyon natin,
saan natin ina-allocate yung time natin at gagamitin yung mga bagay na meron po tayo. And makakagawa po tayo ng desisyon na dahil lang sa sitwasyon, sa pressure or sa mood natin pag may-inspire, nagagalit tayo or masaya tayo, base po sa sitwasyon. And yung pagkakataon po na kapag hindi natin alam yung purpose natin and we try to do too much, ang sinasabi kong it simplifies your life is wag po natin sosobrahan lahat ng ginagawa po natin sa buhay. Because kapag sobra-sobra yung trabaho, yan, pag sobra-sobra yung guilty dyan, mga workaholic, pag sobra-sobra din yung pag-isip natin, yan, pag sobra-sobra lahat, yan, nagbibigay sa atin yan ng stress, ng sobrang pagod, and even conflict sa life po natin. And it is a reminder to every one of us na let's live a simple life because that is what God wants us to have. Sabi po dyan, you have just enough time to do God's will. Yan. Lagi sinasabi nila, pastora natin and nila pastor na, di ba, na pare-parehas lang yung oras natin. We all have 24 hours a day, di ba? And hindi natin pwedeng sabihin na busy tayo because may mga busy tao na nagagawa nila kung ano yung mga ministries na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon Diyos. And lagi natin ilagay sa puso natin na we have just enough time to do God's will. Laging enough yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos para magawa yung kalooban niya sa ating mga buhay. So, hindi maganda na question natin na bakit hanggang doon lang yung life niya? Baka natapos niya na yung time na binigay sa kanya ni Lord to do God's will. Because what God can give is enough time for everyone of us. Purpose-driven living leads to a simpler lifestyle and a sanner schedule. Yan, alam ko po na lahat tayo, yan sa mga dumaan sa transition ng life natin na parang hindi ko na napapagtungkulan si Lord dahil sa trabaho ko. Pero nung hiningi mo yung trabaho na bigay ni Lord, di ba? Parang you have your sanner schedule na you have enough schedule na para umattend and para matugunan yung mga ministry na pinagkakuwala po sa atin ng ating Panginoon Diyos. And alam natin na it's God's purpose for our lives. Sabi dito, next slide po, a pretentious, showy life is an empty life. A plain and simple life is a full life. Alam po natin, di ba, na sometimes we find happiness in simple things. Parang hindi kailangan grandeur, hindi kailangan bongga para maging masaya tayo. Minsan yung mga maliit na bagay, yung pa'y nakapagbigay po sa atin ng kasiyahan. Meron po akong nakapanood sa Facebook ngayon na isa isang page ng nagtitinda ng mga bag. And curious ako kung bakit, curious ako sa mga luxury bags. Curious din ako sa mga tao na bakit ina-avail nila yung mga bags worth, 20,000, 50,000, 100,000, 1 million, and 1.5 million, yung million talaga, na ina-avail po nila. Even pre-love yun, ina-avail talaga nila. And as a reward for themselves po, parang gano'n, parang gusto nila i-reward yung sarili nila. Pero now curious, no, parang pwede mo nang ibigay sa sasakyan yun, o may sasakyan na sila. Sobra-sobra siguro yung blessing nila. And I can find na tatagpuan nila yung saya and ligaya nila sa mga bagay po na kinokollect nila. Pero tayo po mga Kristiyano, siguro kung sobra-sobra talaga yung blessings ni Lord sa atin at nag-uumabog, siguro okay lang naman mag-collect tayo na gano'n. Pero alam po natin na God wants us to use yung mga resources natin far greater dun sa mga nakikita lang natin na material things. No po, kung bag lang naman, siguro kahit isang bag na lang na worth 1 million, pero kung magpapalik ka ng sobrang dami, di mo madadala sa langit yung lahat ng bag na yun. Di ba po? Ayan po, simpler life leads to peace of mind. Po, kapag masyadong stress, masyado tayong pagod, that is not from the Lord. And the Bible says, sabi niya, ikaw o Panginoon sa Isaiah 26 verse 3, ikaw o Panginoon nagbibigay ng ganap na kapayapaan sa mga taong matatag ang layunin at lubos na nagtitiwala sa iyo. Yan po. Next po tayo. Yan, knowing your purpose prepares you for eternity. Yan, kapag alam natin yung hangarin natin sa buhay, yan, piniprepare lang tayo ng Panginoon para sa walang hanggan. Kung maraming tao pong nabubuhay trying to create lasting legacy on earth, parang isa to sa mga lesson na tinuturo namin sa grade 9 nung nakaraang curriculum na Leave a Legacy.
mag-iwan ka ng legacy sa mundo. Gusto nilang maalala sila kahit na wala na sila sa mundo na to. Kaya nga iba, di ba, kahit nanalo ng presidente, tatakbo pa ng mayor, di ba, governor, kasi yung legacy nila gusto mong iwan sa mundo is yung naglingkod sila sa bayan. But what matters most po ay hindi yung masasabi ng ibang tao sa buhay mo. Mahalaga yun kasi may iwan tayo sa kanila na footprints na lalakaran nila sa mga batang generation. Pero ang mas mahalaga po ay kung ano yung masasabi ng Diyos sa mga buhay po natin. Ano po? Sabi po dyan, next po. Yan, yung character. What people fail to realize is that all achievements are eventually surpassed. Yan, records are broken, reputations fade, and tributes are forgotten. Yan po, sabi nga, parang may isang pastor po na nagsalita po dito na after 100 years pa, maaalala ka pa ng tao na bubuhay sa mundo. Wala na po makakaalala po sa atin. Diba po? Parang lahat na na-receive mong awards, lahat ng napatayo mong establishments, lahat ng natapos mo, kung may distinction ka na natapos na wala nang makakaalala nun. Pero what matters is kung ano yung naalala ng Panginoon sa iyo at pagkakakilala ng Panginoon Diyos sa iyo. Yan. Giving to create an earthly legacy is a short-sighted legacy po. And because, next po, we were not put on earth to be remembered. You were put here to prepare for eternity. And lahat po tayo ay piniprepare ng Panginoong Diyos sa isang magandang lugar, pinakamagandang lugar na magkakasama po tayo lahat. And that is to prepare us for eternity. Next slide po. Remember, each of us will stand personally before the judgment seat of God. Yes, each of us will have to give a personal account to God. Yan po. Tatanungin lang po tayo ng Panginoon, what did you do with my son, Jesus Christ? And hindi po tatanungin ng Panginoon about our religious backgrounds. And the only thing na nagmamatter po is, tinanggap ba natin sa Jesus, di ba? Amen. And did you learn to love and trust Him? Amen. So, life here on earth po is all about test and trust. Test po tayo at kailangan po natin magtiwala sa ating Panginoon Diyos. And tatanungin din po tayo, what did you do with your life? All your gifts, talents, opportunities, energy, relationships, resources, God gave you. Yan po. Ang buhay po natin ay, it is not about the length, hindi po siya sa haba. It is about the depth. Kung gaano po tayo naging kalalim sa Panginoong Diyos. Ano po, hindi susukatin ang haba ng buhay, ang taon ng naging Kristiyano tayo, kundi yung lagi ng relasyon po natin sa Panginoong Diyos. Na kapag tayong dalawa na lang ng Panginoon. Yung mga napagtagumpayan ng pagsubok, yan, ng problema kasama ang Panginoon, yung mga araw na naglingkod ng buong puso, yung mga araw na pinili na manatili kahit napapagod ka. And it's all about the purpose of the Lord na sa buhay po natin, yung maging malinaw at maliwanag po sa ating mga buhay. And magtatapos po ako dito sa isang verse po na ito. And Ephesians 1 verse 11, sabay-sabay po natin basahin. Nababasa niyo po ba? 1, 2, 3, go! It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us, had designs on us for glorious living, part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Po, Ephesians 1 verse 11 po, MSG version po. I chose po yung i-share tong part po na ito ng book na to because it's really for me. Ayun po. Sabi nga po ng isang pastor din po na narinig ko before, pag na-interview po siya, pag nag-preach ka ba ng Word of God, ano mararamdaman mo? Kasi di ko parang tumatayo ka. Ibig sabihin ba, nagagawa mo na lahat yun? Sabi ng isang pastor, when I preach the Word, it is like I'm speaking to myself. Yan. Tinuturuan ko yung sarili ko. Kasi every one of us is under construction. And alam ko po na marami po tayong pagdadaanan sa buhay hanggang nandito tayo sa mundo. And hindi po sana tayo mawala dun sa purpose na nilaan po ng Panginoon para sa buhay natin. Dumaan man ang mga pagsubok at bagyo ng ating mga buhay. Tayo po'y manatili
Yan, sa presensya at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Yan, to God be the glory. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Nagkamo po tayo sa ating pananalangin. Kung bakit daw po mahalaga ang panalangin? Ayan, ang panalangin ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano dahil kung ang nagsasabing Kristiyano ay walang daily prayer, ang kanyang relasyon na po ay ang kanyang faith ay patay. At ang kanyang pag-ibig kay Jesus ay patay. At ganoon din ang kanyang tiwala at pag-asa ay patay. Ayan. Sa Lucas 18, verse 1b, sabi po doon, manalangin lagi at huwag manghinawa. Ang panalangin ay pasasalamat, pagsamba, papuri, paghinatawad sa ating Panginoon Jesus. Yan. Ang panalangin may pagtitiwala ay nagbibigay ng direksyon sa landas na tinatahak at nagbibigay ng kaliwanagan sa ating buhay. Yan, sabi nga po sa Kawikaan 3, verse 5 to 6, sabi po doon, sangkunin mo ang lahat ng lakad mo sa Panginoong Jesus. Tiyak magiging malinaw ang iyong isip at may direksyon ang lahat ng iyong lakad. Ang totoong Kristiyano na nagtitiwala sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoong Jesus ay dapat ipanalangin anuman ang kanyang gagawin at hindi po manalangin sa sariling kakayanan, kalakasan at kaisipan. Tandaan po natin, mas higit ang kaparaanan ng ating Panginoon kaysa sa ating mga plano. Kaya napakalaga ng ating panalangin. Kaya lahat ng ating gagawin para magkaroon ng direksyon ay lagi po tayong dumulog sa ating Panginoon. Kaya kung pag-aaralan po natin ang buhay ni David, ni King David, yan, bawat laban niya ay kanyang pinagkakatiwala sa Panginoon. Kaya kahit anong tindi ng kalaban, ay walang magawa ang mga ito dahil ang kapangyarihan at kakayahan ng Panginoon ang nananaig laban sa mga ito. Yan, si King David po ay, ayan, umasa po siya sa Panginoon sa pamagitan na lagi niya po dinudulog yung kanyang mga ginagawa sa Panginoon. Yan. Ang panalangin ay nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng ating mga plano. Yan, magbasa naman po natin sa Proverbs 63, sabi po doon, lahat ng plano mo ay idalangin mo at italaga kay Jesus. Tiyak ang tagumpay. Minsan sa buhay natin, marami tayong plano gustong gawin. Pero kung anong gusto natin, ang paraan natin, kung anong magagawa natin, yun ang gusto natin ipairal. Kaya hindi nagkakaroon ng tagumpay ang mga plano sa buhay natin, di ba? May mga taong padalos-dalos ng desisyon at di inilalagak na magagawa sa kakayahan ng Panginoong Jesus. Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan po natin ang mga puso sa buhay. Yan po, magbasa po natin sa Matthew 26:41, sabi po doon, ang panalangin ay nagbibigay ng lakas laban sa mga puso sa buhay. Kaya mga kapatid, matuto po tayong manalangin para magkaroon ng init o alat para paglabanan ng mga puso sa buhay natin. Sa gabi po ito,
mag-group po tayo ng 8 na dalawa. Para po sa ating sharing, tsaka po sa dudulog po natin pananalig. Sige po, tayo po'y manalangin. Okay lang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Diyos sa pribilehiyo na kami Panginoon ay sama-sama dumudulog sa iyo Panginoon. Maraming salamat po Diyos maging sa aming mga prayer items na kalog o Diyos, nasabi man po namin ito ng personal Panginoon. Lord, maraming salamat dahil alam po namin na hindi po maiklian ang kamay upang tugunin yung mga idinulog na mga panalangin para po sa aming bayan, sa aming simbahan, maging sa aming mga pamilya. Lord, salamat Panginoon, salamat po Diyos. Ngayon pa lamang po Panginoon, andun po Panginoon yung katagumpayan ng aming mga dinulog sa iyo sa tamang panahon. Maraming salamat o Diyos, maraming salamat. Maging sa aming pong mga pagpapala na patuloy na ipagkakaloob o Diyos. Tuloy nga po Panginoon na kayo po Panginoon ang magbalik ng CCTV na nakakabaw pa. At magkaroon po ito sa ikalalagupan ng bahay sa bahay. Lord, maraming salamat po Diyos. Ang aming sa madalangin, sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Yan, isa pa nga po natin bigyan ng papuling palakpak po si Lord para po sa ating paggawa sa gabi po yan. Para po sa ating mga announcement, alam nyo na. Yan, mag-updated po tayo and stay connected po sa ating mga group chat and yung mga ina-announce po ng ating mga leaders ay basahin po natin maigi para po maging updated po tayo sa ating mga gawain. This coming Saturday po, yan, mayroon po paghayo ang ating po mission team. Yan, then practice naman po ng ating po praise and worship ay sa Saturday 4 o'clock po ang band and 5 p.m. po ang cooking practice. May choir na po tayo na po. Yan, may choir na po tayo. So, Lord, po na po makakasama na po natin sa Pastor Lord. Yun lang po na po ng Pastor Lord. Kasi answered prayer tayo doon salamat sa restoration po na and healing para po kay Pastor Lord. Sige po, church, kayo na po tayong lahat. Wala naman ang pagkakasama po. Yan. Sige po, tayo na po tayong lahat para po sa ating closing prayer and benediction. Panawagan po sa mga bata po ulit sa likod. Yan, meron na pong dagdag announcement. Sa darating pong Friday, yan, sa ating pong revival night. At sa darating pong March 30, napasalan natin yung 24, ito sa March 30. Yan, magkakaroon po ng Batangan Bless Israel. Sabi niya, gaganapin po ito sa lugar po ng Balanga, sa People Center. Alas 4 po ng hapon hanggang alas 7 po ito ng gabi. Yan, sabi nga ay talagang isa daw po yung mga bataan na napili upang mag-bless doon po sa bansang Israel. Yan, gagaya po mga sinasabi niya po doon sa aklat po ng Genesis, chapter 12, verse 3. Basahin mo lang po. Sabi niya, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalangin, ngunit kapag sinumpala, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, tihong ako'y hihimukin,
na tulad ng pinagpala, sila'y pagpapalaan din. Yan. Kung naman po ito, libre. Wala siyang bayad. Pupuntahan po tayo doon. Next week, schedule po natin ito after po ng ating revival night sa Friday. Yan, kung sino po yung makakasama po dito. Araw din po ito ng linggo. March 30. Linggo, no? Ayan, araw po ito ng linggo. Hosted po ito ni Brother Mari Caino. Sino pa nakakaalala po sa kanya? Isa siya yata sa mga host sa 700 Club. Diba? Mari Caino. Kaya siya po yung mag-host po dito sa Bataan Bless Israel. Yan, patuloy po natin isama din po sa panalangin yung gawain po na ito, na magkaisa po yung body of Christ dito po sa lugar po ng Bataan at magkasama-sama po tayo dito po sa gawain po na ito sa darating po March 30. Yan, sige po tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa tagumpay na aking pong naranasan ngayong gabi po na ito, sa aming pong sama-samang pagpupuri, pagsamba, sa aming pong pakikinig ng iyong mga banal na salita, at lalo tingin po Panginoon sa aming pong mga idinulog sa iyo sa aming pong mga panalangin. Maging personal man ito, o maging aming mga prayer item po Panginoon. Lord, salamat at alam po namin na meron ng gagawin po Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa amin na walang sawa po Panginoon na dumudulog sa inyo sa aming pong buhay, pananalangin po Panginoon at patuloy Lord na ito po ay lagi po namin kinasasabigan. Kaya naman po Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat din po sa darating po March 30 na gawain po ng Bataan Bless Israel po Panginoon. Nawa, doon po na magkaisa po yung body of Christ ng buong Bataan po Panginoon upang masuportahan yung gawain po na ito at patuloy na yung mga pangako po Panginoon na kung sino po yung magpapala sa bansang Israel na yung pinili ay patuloy Lord na kami po yung ipagpapalain. Kaya naman po Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat at isa po Panginoon yung aming pong probinsya ng Bataan po Panginoon na napili upang magpala sa bansang Israel. Kaya naman po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa gawain po na ito. At ikaw po siyang patuloy na magbubunod sa bawat isang kapatiran po Panginoon, sa bawat isang churches po dito sa lugar po ng Bataan. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na maging sa amin po mga nasambit na mga personal na prayer request. Salamat po Panginoon at yung matulungan po na ito ay aming po itong mararanasan. Kaya naman po Panginoon, sa inyo po kami patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin po mga buhay. Salamat po maging sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay. Dalangin po namin ng pag-iingat po Panginoon sa amin po pag-uwi ay patuloy po namin itong maranasan. At ikaw po ay siyang patuloy na siwa ko mag-ingat sa bawat isa po sa amin hanggang sa kami po ay makarating sa amin po mga tangan ng ligtas. At dadlan din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila po mga puso. Salamat po Panginoon. Aming po namin ang patuloy na tagumpay ng nalalabing oras po Panginoon ng gabi po na ito. Pagkalugan niyo rin po kami na masarap na pagtulog po Panginoon at gisingin bukas ng umaga po Panginoon na may panibagong lakas, panibagong mga pagpapala po Panginoon, panibagong paglilingkod ang gagawin po namin sa inyo. Salamat po Panginoon. Bagi sa amin po ang pagsasalusaluhan ng pagkain. Patuloy Lord, napakalinisin niyo ito. Magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical pangatawan. Balik ko rin po ito maraming beses po Panginoon sa mga taong nagsipaghanda po nito. Salamat po Panginoon. Hanggang po namin ang patuloy na pagsama niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Gawa ay taglayin ng bawat isa yung mga biyay pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Ama at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa lahat.